Dangerous on the mic. Dangerous on the mic. Yo, welcome sa isa na namang episode ng Basihan ng Bawat Torado, yo. Ako ang batas, tangina. Yeah. Right of way, yo. Lakas. Solid shoutout sa mga kasali sa Langit Lupa. Lahat na sumali na umabot ka man ng semis o hindi. Shoutout sa'yo. Gusto ko yung energy na meron kayo, yung drive nyo, kung paano yung pinupush yung art form, yung gutom nyo para may mapatunayan, para pakita na deserving kayo dyan sa space na kung nasaan kayo ngayon, sa stage na kung saan kayo tumutungtong ngayon. Gusto ko lang mag-shoutout sa inyo. Dapat gets nyo na to, pero gusto ko lang sabihin na alam mo yun, wala akong hate o against sa kahit sino. Ginagawa ko lang tong review na to na parang unang-una syempre content ko to sa channel. Pangalawa parang so isipin nyo rin para sa parte ko na isipin nyo dati na halos lahat ng events sa Flip Top nandyan ako at nag-judge ako. So, eto, binibigay ko lang din yung opinion ko. Pero nag-judge naman kami, end of the day, opinion lang din yun. So, binibigay ko lang din yung opinion ko. Hindi ko, alam mo yun, mas important, dahil lang sa pagkakataon na yan, syempre, yung official judging, ang mas may weight dahil yun yung official eh. Yun yung magde-declare ng panalo-talo eh, di ba? Pero, kumbaga, ako bilang isang fan, kumbaga katumbas ko lang din ng opinion ang lahat na nanonood online. Pero that doesn't mean na yung mga nanonood din online, kagaya ko, parang kay-questionin din yung kung paano ako mag-isip. Dahil unang-una sa lahat, nilelebel ko sarili ko sa inyo bilang ganon. Pero hindi nyo malelebel sarili nyo sa akin dahil hindi nyo dinaanan yung dinaanan ko sa Flip Top, yo. Di ba? Parang babasa ko ilang comments, di ba? Kasi gusto ko lang maano nyo yung difference. Parang oo, isang boto lang din ako kumpara sa bawat boto ng online viewer. Pero hindi rin ibig sabihin na mas alam ng mga maaring oo. Pero ang kulit lang kasi ng ibang comments. Magbabasa pa ba ako? Sige, magbasa ako. Wag na lang, no? Wag na lang, tanginan nyo. Pero doon lang tayo ng battle. Fucking shit. Pero salamat sa lahat na nanonood sa channel ko. Kahit hindi ko gusto opinion nyo, salamat pa rin. Dahil umaanda rin channel ko dahil sa views nyo, sa opinions nyo, sa interaction, sa engagement dito sa channel. So tuloy-tuloy nyo lang, yo. Kumbaga, doesn't mean na pwede maging bastos dito sa channel ko. Kung nagagawa sa ibang channel yun, dito sa atin, subukan natin na hindi. Pwedeng hindi eh, di ba? Hindi kailangan ng ganong klase na energy dito. At kung isa ka sa nakakaintindi na sinasabi kong yan, shoutout sa'yo pare. Karapat dapat kang manood dito.
Congrats kay Alex Ayala. Kakanalo lang niya kanina. Kanina lang yun. Dito sa habang ginagawa ko to review na to. Special din siya sa akin kasi sa pagkakaalam ko ako yung pinakaunang magre-represent ng San Jose del Monte sa flip top eh. So isa yun sa parang pinapahalagahan ko. Tsaka nagpapabigat din ng pressure. Sobrang kakaiba. Ngayon ko lang naramdaman yung nararamdaman ko ngayon. Ngayon ko lang Yung mapapanood material tong Nick. ko medyo doon ko lang din siya Nick's Mahal. dinirect eh. So tingin ko magiging siya eh, punch per punch na battle knowing na ganun din naman yung style ni Mix eh. Sobrang digdigan nito sa nakikita Solid. ko. Base lang sa estilo niya at base lang din sa estilo ko. Namatay yung isang ilaw ko. Hayaan mo na. Dali. Papatayin ko pa ba? Ay, bubuksan ko pa ba? Eto na lang medyo. So, solid. May transdermal si Mix Maharlika sa pisngi, no? Parang dati may ganyan din ako pare sa braso. Ginawa ng nag-iisang Ricky Santa Ana. Yo, rest in peace sa kanya. Isa ako sa mga pinakaunang ginawan niya ng transdermal na piercing dahil dapat may TV coverage yun eh. May media coverage. Kailangan nila ipakita. Yun, ganun. Feature. Nakalimutan ko para kanino. So, sinabihan niya ako, punta ka dito, ikaw ang bubutasan ko. So, syempre, pumunta ako, di ba? Ba't hindi, di ba? Tapos, hindi dumating yung media. So, binutasan pa rin niya ako. Tapos, dito sa braso ko nilagay. Syempre, hindi tayo sanay na meron tayong kung ano mang burloloy sa katawan. So, doon ko napansin na parang, napaka-burara ko pala kumilos. Lagi akong tumatama sa dingding, sa nadadaanan ko, na putol yung, kumbaga natanggal yung ulo ng hikaw. Dahil ganun, napaka-clumsy ko. Tapos eventually, kinailangan ko siyang ipabukas sa ER para tanggalin nila yung loob. Yun. Ang kulit lang, no? Pero astig, gusto ko ng transdermal, hindi ko na siya nagawa ulit. Pero isa ako sa mga una nagkaroon yan sa Pilipinas. Si Ricky, dati rin kapag may mga i-feature ang tato sa TV, niyayaya niya ako lagi. Gustong-gusto niya akong i-model doon dahil ginawa niya kalahati ng mahigit sa kalahati ng likod ko ginawa niya, pero kalahati ng likod ko siya gumawa. Siguro gustong-gusto niya yung gawa niya doon. Na napakaganda naman nga. So, alam mo yun, parang gusto niya laging i-model. So, ganun. Hindi yun yung first time na dapat lalabas ako sa TV para kay Ricky. Meron pa mga iba dati. Ganun. Marami rin kaming trip niyan dati ni Ricky. Ganun. Sobrang kakaiba, hindi mo rin naman siya makikita sa iba. Ganun. Yung attitude niya sa stage, yung presence niya, yung angas niya, hindi siya nauuga eh. Marami siyang kakaibang mga pinagsasabi. Mahaba yung setup niya. Tapos pag may kumagat naman sa pahay niya, ay talaga namang makati-katip. In-approach ko yung battle ng hindi kagaya ng mga battle ko sa Underground League. Kasi syempre sa Underground League, medyo kahit pa paano may expectation na sa'yo yung crowd, yung mga kapwa MC mo. Pwede kang magwala dun eh. Pero dito kasi syempre dahil hindi ka pa kilala ng crowd, kailangan mong pick upin yung momentum ng maayos. Asahan nyo, sobrang grabe rin. Hindi ko masasabing kinailangan kong isipin yun nung panahon na active ako. Dahil kami nagsimula. Pero ngayon na narinig ko nanggagaling sa ibang MC na iba talaga yung paglikha ng material para sa flip top compare sa ginagawa nila sa underground. Hindi ako masyado makarelate. Diba? Dahil kami dati yun nagsimula So kung ano man yung gusto namin gawin o eksperimento ko ano man, kami yun. Yung sinasabi na pagdating sa flip top, di ka kilala ng mga tao. Ganun kami nagsimula sa flip top. Walang may kilala sa amin lahat. Tas nung sumikat ang flip top, hindi ko na siya naisip na factor
kumbaga, hindi sa pag-feeling, di ba? Pero, 2010 na flip top, may manonood ng live. Imposibleng hindi nila ako alam, di ba? O, ewan ko, hanggang, ewan ko, siguro unang dekada, bigay mo na. O. So, kumbaga, as much as gusto kong maintindihan yung sinasabi ni Nasha doon, di ba? Hindi naging ganun para sa amin. Kami yung basta ganun eh. Ito, sa nakikita ko rin. Sa base rin sa sulat ko at base ko rin sa nararamdaman kong enerhiya sa kanya. Good luck lang din kasi syempre alam naman natin parehas natin tong pangarap eh. Tsaka muntik na rin tayo magtagpo sa underground league, hindi lang nakasa, kaya ang ganda lang na dito natuloy yon. Good luck sa atin. Yun na siya. Dapat itodo mo kasi nakatodo rin ako. Yan, matagal natin itong hinintay. Alam mo na yun. Ah, shit. Oh, shit. Diba? Kumbaga kagaya niya, no? Alam na nila isa't isa. Sa malayo. Tangina. Flip top right of way, nandito pa rin. Match Point Sports Bar, Mandaluyong City. Pang-apat na laban na ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito, mga frontliners natin, mga nandito pa, bago pa dumating yung mga flip top staff. Shoutout sa kanang lahat. At flip top magigay para sa parating nating laban. Let's go. Let's go, let's go. Shoutout sa lahat ng mga represent collab, Real Jokes Clothing, High Minds, Crown Manila, mga... Si Arik, naalala ko, biniro ako niyan nung kailan eh. Hindi naman. Pero parang tinatanong niya ako tungkol sa pagbabakasyon ko sa Pilipinas eh. Wala eh. Malayo pa, Arik. Pero gigig tayo kapag magbabakasyon ako dyan, yo. Gigig tayo. Bagong disenyo, abangan nyo rin yan. At syempre, yung mga ibang disenyo na hindi flip-top related, available yan lahat online. Flip-top beer, tikman nyo yan. Shoutouts Unhinged Ulap, 7-4. RX Panda nga pala. Let's Abangan nyo go. mga bagong disenyo nila. Linya-linya, Black Manila at lahat-lahat. Hype Beat, shoutouts syempre, palagi. Lahat ng mga liga na tuloy-tuloy pa rin nagpupursige at mga kasala rin sa langit, lupa. Let's go. Sa kanan ko, San Juan del Monte, Bulacan, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Nasha. Magaling to si Nasha, alam ko to. Napanood ko na to. Tangina. Pulo Ocreo, Shoutout Goldtag sa Parel, Killions, San Jose del Monte. Let's go. Shoutouts Killions, shoutouts Pulo. At sa kaliwa naman, Tulig Salitaan, Ingay Likha at Imo City represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Mix Maharlika. May pistolang sundalo, bakal ngarat sa mukha mo. Boses ko taga-bulabog na mga ebo mo'y peta pulado. Hindi kontento ka wala sa tugatog kasi sa eti baka nagbulato. Kapos nagbalak tumago si alam mo palos kapag Maharlikano. Mas mahal ka, Cavite Red Soul, Just Ingay Lika, Young South Living, shoutout Tabek Manila, Manila High Times. Yung Mix That Things, tsaka sa Bell's Body Pierce. Lakas ng Pinoy hip-hop, yo. Diba? Isipin mo, sa Bulacan tsaka sa Cavite, merong ganun tunog. Dalawa pa lang yun. Diba? Parang tangina. At syempre, Pulo, Rap Battle League, pati na rin mga ibang liga na sinasalihan nila. Shoutout sa kanilang lahat. Nanalo ng coin toss, si Nasha, pinili niya mauna, si Mix Maharlika. Pakinggan natin, tig 2 minuto dapat, pakinggan natin, unang banat, right of way, day 1, Mix Maharlika. Yo, check! Unang lapag ko sa flip top, salang na agad. Ni hindi nakaranas magpaka-audience. Tapos Mix Maharlika versus Nasha. Yung match up, okay. Kaso hilaw pa tong lame sa mga nakalinya na G. Ikaw lang napahalong gay. I got mixed personalities, left field bars, jokes, game. Aking kada lines ko, Kane. Para kang nakipagsabugan sa may high dosage. Sa daming sumibak sa'yo, sa battle rap ka nagka-whole pace. Andito ka lang kasi si Enigma minsan wak yung taste. Kasi ito Arik, ano ba to? Ahad lang kay Mix Maharlika. Fuck off. This is my own lane na kahit baliktarin mo tong double M, ikaw lang yun na right off. Nasa akin ang right off way. Flip. Right of way, no?
Game! Siya daw ay San Jose del Monte represent. Yan ang kanyang pinangangalandakan. Pero miski mga hip-hop, gangsta at bata sa lugar nyo, hindi alam ang yung pangalan. Ako, hindi sa ikiniyayabangan. Pumunta ka at magtanong sa mga rapper, batang hustler, kahit sa jeepney driver, biyaheng imus hanggang Daas Mabayan, usapang hip-hop, ako ang ulo ng kaganapan. Habang karapatan ng manggagawat mga tsupel sa imus pinaglalaban. At ganyan maging pambato ng lugar, gago. Hindi yung representing lang sa FB. Yon, iba-iba man ang paniniwala, sabay-sabay sa akin sumusuporta. Lahat tinuring na tropa. Imus City, Cavite, kinakaladkad yung sinisigaw pagkain, hindi bomba. Ikaw yung youngster na sa BGC na nakikipag-riot at panay lang forma. Ako yung may prinsipyo at tunay ang pinaglalaban. Youngster na sa Menjola, matagal na tayong gustong ipagtapat sa pulo. At tulig salitaan. Kaso sa flip top nagtagpo, sinusupsup mo kasi yung titi ni Tito, kaya sinusubuan kanya ng laban habang ibang MC nagtatampo. Binibigay sa'yo lahat. Malakas na kalaban, mainstream MC, pero skills at XP, kulang pat sumasalto. Ngayon pinasa ka na kay Enigma kasi yung burat ni Shernan nagsawa na sa bunganga mo, putang na mo. Kasi inanggulo ni Baltz tungkol sa pangbabastos daw ni Tito sa girlfriend mo. Yung report niya dun ay sobrang pangit kasi ng asawa mo kaya di siya binabastos ni Shernan. Yun ang say niya. Putya lame sa. So okay lang mabastos babae mo basta maganda siya. Yan ang best man. Parang hinahayaan mo lang yung asong makakapit sa legs niyan kasi payag ka din kinakasta-kasta na lang siya ng Dalmatian. Spoiled na spoiled ka ni Shernan. Diyan ako ay sigurado. Kasi nung laban yun ni Tus, ginawang promo yung laban kasi tabla yung hatol ng hurado. Pero nag-choke ka nung round 2. Halatadong lagay mo'y alanganin at ginawa na lang niyang promo kasi nakasita tong laban natin at maski si Enigma saksi kung paano si Tus matalo sa akin. Kaya kung mainit igigisa kita sa sarili mong mantika hanggang sa mag-apoy kang mas mainit pa sa nakatirik na kandila. Tila ningas katagalugan na nagatungan talagang tutupukin ka nako. Uuwi kang abo. Ngayon nasusunog kang buo gamit mga pinasa niyang gasolina sa'yo. Kasi... Shit. Ginamit mga pinasa. Fake joke. Shit, tangina mo kasi. May gasolina sa'yo. Manipulado nitong motherfucking gay MC. Dapat dito makulong tas mag-BJ ng mga nasa BJMP. Pagtapos isubo mo naman tong kalawangin kong 38G. Idadamay ko buong Creo pagka Mayday G. Animoy firing squad, aking gang ready. Total sanay ka naman, buong katawan kita puputukan hanggang yung pinanggalingan yung pulo maging Red Sea. Bawat shot ay on time, pero damage merong latency. Fuck your dogs, ako yung drogang nakahalo sa pedigree. Di narinig sigaw yung tulong, mas matunog yung frequency. Di mo alam na tinamaan na parang first time sa LSD. Lemes C. 20 anyos sa flip top nakatagos, pero walang balak magyabang sa old gado kahit current pa. Ikaw na siya, hindi ka talaga magaling. Estilo mo lang ay Uncle Pops. Nasa eksena ako buong kabataan ko. Dito ako nag-hustle cap at sige kayo na ang current god. Basta I'm a badass blood, a lyrical, yung stana ng battle rap, bitch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bigyan ko 8 points yung first round ni Mix Maharlika, no? Sayang nag-stumble siya. Mas magaling sana siya kung hindi nangyari yun. Yung konting... Siguro ko kahit mga 5 seconds lang, pwede na yun. Pero kapag medyo matagal, parang sayang. You know? High dosage, pinuntosan ko yun. Tsaka yung right off way. Tapos pinaglalaban. Ano ba yung pinaglalaban? MC na may pinaglalaban. Parang gano'n nata eh. Yeah. Tapos yung pagkain hindi bomba, pinunta sa food not bombs. Parang food samputa. Nakatirik na kandila. Mas umaapoy pa sa nakatirik na kandila, parang ganyan. Tapos yung pulo gagawing Red Sea.
nakahalo sa pedigree, tsaka yung parang hindi maano yung tama. Parang first time nag-LSD, parang ganyan. So, pinutusan ko yung mga yon. 8 points. Galing kay Mix. Nasha, spot on natin. Round 1. Labanan, pakinggan natin. Let's go. Yo, check! Bleh. Siya si Mix Maharlika. Isang maangas na battle MC sa underground scene. Pero check natin kung legit o baka naman biglang nawawala yung astig. Tatanggalin ko yung espiritu niya parang sinindihan lang na gin tas sinalin sa drinks. Sinindihan na gin. Putang ina. No? Naka-setup pa lang yun, ha? Sinalin sa drinks. Tawagin niyo akong bartender kasi kontrolado ko yung tapang ng mix. Tangina. Tang ina. Let's go. Bilis! Tangina ang bilis! Sobrang lame as fuck na mula pagka-take ng shot. Halata nyo sa mukha niyang tinamaan agad siya parang may Asian flush. Kaya delikado ka sa akin kung di ka pa aatras o hindi ka mag-a-adjust. Para kang nagmaneho ng lasing tas ako yung demonyo nagudyok sa'yo na salubungin mo yung bus. Oof. Siya na panalo dito. Fuck. Tangina ka. Hindi ka na nag-warm up, ha? Tangina kasi yung wak! Yeah! Tangina kasi yung wak! Paano mo ba napaniwala si Enigma na deserve mo yung spot? Teacher ka yata sa online class kasi peke yung ginagamit mong background madalas. Wala kang... Tangina, solid. achievement sa labas! Wala kang achievement sa labas! Wala kang achievement sa labas! Kaya paano napunta ka dito sa harap? Para kang politiko sa Pinas kasi nakuha mo yung pwesto kahit na yung resume mo palpak! Tangina ka. Woo! Hindi ako handa. Solid. Salamat, Nasha. Kaya ang sarap manapak! Na mga gaya nitong nag-aangas kunwari pero tatawag ng kasapi, hahampas-hampasin ko sa mukha to ng martilyo hanggang magkalas-kalas yung muscle, matatastas yung labi, mamamagagilagid, nararamdaman hassle, kadalalanghap ng hangin, iiwanan ko siyang nananalangin at nagbabaka sakali habang yung dugo niya ay nagbabaka sakali. Yeah. Damn, tangina ka. Nasha. Kasi di naaabante. Tatambay ng ilang buwan sa ospital bago sa libingan. Pinangsisenyas yung mata para ipaalam na buhay pa yung isipan. Tangina. Hospital ba? Hindi ko maalala kung yun yung sinabi niya. Parang gulay ba yung dating? Pinagsisenyas yung mata. Hindi Ulitin mo. Kaso di matukoy kung patay ba o buhay sa ginawa ko na illegal. Pati heart monitor ni Mix nagbibigay ng mixed signals. Mga hits ko sobrang lethal. Ikaw yung mga sulat mo hindi pa balanse. Kumbaga sa pagkain inaalatan mo masyado para lang masabing may malasa kang nahain. Tangina. Tangina naman. Ano ba yun, pare?
Ang kaya mo lang gawin ay sumuntok hanggang palarin. Di mo kasi gets na mas masakit yung mga bagay pag di mo nararamdaman lagi. Mas masakit ang mga bagay pag di nararamdaman palagi. Ina. Kaya alam ko na wala rin. Kaya malaki diferensya natin kung usapan lang ay talent. Ikaw yung batang hibang na nag-aakalang sumusunod sa'yo yung langit. Oof. Damn. Ako yung batang nangongolekta ng bote at tornilyo para makagawa ako ng racket. Tangina. Yes, sir. Yes, sir. Tangina ka. Nice. Ako yung batang nangongolekta ng bote at tornilyo para makagawa ako ng racket. Ibig sabihin parehas tayo may delusyon pero hindi ka mangmangan yung sakin. Damn. Kada linya, yo. Talagang, ayan na, putang ina. Kaya alam ko na wala rin, walang sense, mahina pa yung style on stage. Malapit na to magpahinga, expected na yung time and date, parang holiday. Agwat natin miles away, cause I'm insane na violate this entire place. Pinapakita ko yung right way ng way of writing sa right of way. Tangina. Wow. Maswerte yung mga nakanood ng live nito. Diba? Yun yung binabayaran nyo pare, makanood ng ganyang ka-special na moment. Psst, tingnan mo yung mukha nung isa. Oh, ngayon nakapost tayo. Tingnan mo yung buka ng bibig niya. Putang ina. Sulit na sulit yo. Oh, di ba? Fuck. Damn. Tangina. I'm calling it, man. Future champion to si Nasha. Future isa buhay champion to. Ewan ko kung curse yun dahil sinabi kong yun. Pero solid. Ibang level ng writing at pag-iisip. Yung first round niya. Tangina, mai-invalidate! Titikom yung bibig at puputok dalawang tenga. Mabubulunan kada bubulong, mabubulol sa bawat letra. Tangina, mabubulol sa bawat letra. Putang ina ka, Nasha. Tung pinadala pa ng ingay likha, mabubulbos mga ideya. Matatakot lang ako sa ingay pagbulong na ng konsensya. Ina. Sumabog yung crowd, yo. Damn.
Woo! Fuck. Yeah. Lakas nun. Tangina ka. Nice one, Nasha. Fuck. Lakas nun. Sinindihan na Jin. Dali, bilangin muna natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isa pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Points, no? Fuck! Lakas nun. Yung sinindihan na Jin, yun, pinuntusan ko yun. Tatanggalan ng spirito. Bartender, tapang ng mix. Kontrolado ko yung tapang ng mix. Kung paano pa niya pinopost bago niya sabihin yung punchline, ano rin mas nagiging, kumbaga sa tirador, mas nababanat mo pa yung goma ng konti Ginagawa niya talaga siya Tas yung salubungin mo, ako yung demonyong bubulong na salubungin mo yung bus, parang gano'n nata. Damn, tang ina. Damn. Peking background madalas, putang ina, 'di ba? Online teacher o online school, parang online lessons, basta ganyan. Puta. Resume mo palpak kung paano niya in-address yung issue, 'di ba? Putang ina, current events. Current lagi yun sa Pilipinas, 'di ba? Tangina. O ewan ko, siguro kahit sa bansa, no? Kahit sa bansa. Babaha sa kalye scheme. Baka sakali, baha sa kalye. Basta solid yun. Tas yung pinangsisenyas yung mata, yun, tangina, no? Ang ganda ng imagery. Hindi pare. Tangina ka na siya. Lakas mo, yo. Yeah, susubukan ko pakinggan music ni Nasha. Solid. Mixed signals yung sa heart, no? Tapos may lasa ang hinaing, inaalata na lang ng sobra para may lasa ang hinaing. Puta naman, pare, di ba? Hindi basta-basta na maiisip yung ganung klaseng astig yun, pare. Mas masakit ang mga bagay pag di nararamdaman palagi. Tangina, magkakasunod pa yun. Binibigyan na niya, kumbaga sa sundukan, bang, pinupuruhan mo na kada bitaw mo, tangina ka. Sumusunod sa'yo yung langit, bata, no? Tapos ako yung bata na nangungulekta ng tornilyo at ganyan para makagawa ng racket. Tangina naman. Grown man shit, yo. Grown man bars. Kahit bata yung inano niya. Hindi ka mangmangan yung sa akin. Tapos din, yun pa yung para pinaka-punchline, yun yung pinaka-pinunto niya doon. Tangina. Parehas lang tayong delusional. Pero di ka mangmangan yung akin. Putang ina naman, pare. Tas yung right way ng writing sa right of way, parang ganyan nata. Di ba? Tangina, mabubulol sa bawat letra. Yo! Mabubulol sa bawat letra. Tangina naman, pare. Ano ba yun? Tsaka yung bulong na ng konsensya. Maiingayan lang siya kapag bulong na ng konsensya. Damn.
Hindi ka tatagos. Pagkat malambot ka pa't marami pang kakaining bigas. Ang kaso hinain mo agad hilaw pa tong sinain kaya akala mo matigas. Baguhan ka lang sa eksena at aminado ka doon. Mahal mo ang pagsusulat kaya bawat laban na hindi papalagpasin. At kung may puso ka talaga sa ginagawa mo, tsak asahan mong masasaktan ka din. Tsak asahan mong masasaktan ka din. Kasi, kasalanan ko bang? Nagtampisaw ka nung bumabagyo ng kahambugan at kayabangan? Kasalanan ko ba nagtampiso ka nung umuulan ng kayabangan at bumabagyo ng kahambugang matindi? Habang mas pinili kong masdan ang mga patak kasabay ng pag-inom ng serbesa at sumisinde? Maingay na nga daw pangalan mo. Ikaw na ang laman ng tunog nila sa kagubatan na parang nagbabagsak ang punong pambigti. Habang ako daw tong nakalubog lintik, nalimutan yung walang tunog ang tumutubo na binhi. Kaya't mali. Kaya't maling paniwalaan mo na ang bawat bukas ay dumadagdag hanggang sa umapaw to. Bagkos ang kada 24 oras na lumilipas ay bawas sa mga natitirang araw mo. Pagka makatamoy mistulang, lupang, walang humpay kung binabalik-balikan ang kalesa. Palubog ang yabag, malutong balagbag ang tunog niyan kapag ingay likha ang padating sa eksena. At oo, parating pa lang din kami. Tulad nga nasabi ng isa sa inyong mga kadugo, tinanggal ako ng presidente niyo pagkat hindi ko sinipot huli niya pang batot pang buno. Huli niya pang batot pang buno, pinalusot nyo galing tulig, tila naging salot sa pulo. Sa maharlika nagpasakop na ko po, wala akong takot sa gulo. Sadyang hindi ako lumaban kasi wala na akong pambalot sa buto nitong mga taga-pulong. Nagkakalat sa syudad, tila dito pa magpuputek. Kung tagtuyot sa isla nyo, sa akin ka magtutubig, napadpad sa lugar ng mga baliw. Dapat kuha mo na't pigilan na ang pagkulit pagkat mapakaviti man umandaluyong alam mong wala kang takas sa tulig. Kaya saluhin. Itong kamao ng industrialismong sasapak sa'yo. Aking angas may pagkavito ng prinsipyo at sungay dala ko. Bulagta ka sa bayo. Hanggang mawala ka't tulala kang nagtatago. Hanggang yang nasa... Bulagta ka sa bayo. Hanggang mawala ka't tulala kang nagtatago. Hanggang yang nasa... hindi mo ba napagtanto na bulagta ka sa bayo? Hanggang mawala ka, tulala kang nagtatago hanggang yang nasa ay nasa na ba ako? Ito'y sampal sa mukhang makapal na hanggang sa bara lang ang pagtatapang. Habang kami totoo, ang liriko at salbahe, ramdam mong handa pa din na mag-abang. Tanong mo pa kay Mot, mga taga-Cavite may kalibrit ugali na halang. Kumpara mo Cavite sa Central Luzon kung walang panlasang matabang, alam mo sino sa hip-hop lamang. At kalapit mo nga si Tipsy kasi di ka nag-rap bilang rapper, nag-flip top ka lang. Tang-inang yan. Alam mo kasi sayang ng rehiyon mo dito. Mga ban na bano, lagi lang binabaon. Hindi tulad ng mga taga-Timog, walang tirang patapon. Bit-bit mo Central Luzon? Sige, magtawag ka pa. Kahit sino panapat doon, lumipas man ilang taon, hayaan magpasya ang panahon nang maranasan yung muli matalo ng Calabarzon. Palaban to, kaso mangmang, sobrang palaban, kumagat sa patibong. Habang kwaderno ko'y nagtatala ng hustisya parang warrant ni Digong. Imbis na serbesa, tila laso ng nainom, ngayon uwi kang Bulacan na may bulak sa ilong. Lakas ng ender na yun. Bulak sa ilong, no? Ewan ko kung siya yung first gumamit nun dahil sa Bulacan na laro. Kumbaga. Sayang, no? May mga stumble ng konti siya, no? Pero, naman, hindi siya kawalan talaga. Parang maganda lang kung mas flawless niya. Pero, all good. Bibigyan ko si Mix Maharlika ng 4 points. Tumutubo na binhi, walang tunog. Di ba? Pinuntusan ko yun. Solid yun. Tsaka yung sa akin ka magtutubig. Oo, yun, pinuntusan ko yan. Walang takas sa tulig. Parang ganyan nata yun eh. Tsaka yung bulak sa ilong, yung ender. Yeah. Solid. At spatan natin ngayon ng round 2 ni Nasha. Lakas. Pero ito, trivia.
May nangyari sa kanyang di nangyayari sa lahat. Nung fetus pa lang siya, aksidente siyang napalaglag. Iihilang sana yung nanay niya, kaso bigla siyang nahulog sa sahig. Puta, napakasaklap. Pero pinulot siya, tas pinasok lang ulit kasi wala pa naman 5 seconds sa lapag. Tang-ina yan. Ang inabalagbag! Pagtas ipanganak, malala din yung kwento. Binalot siya kasama ng mga basag na bote yatero, pati malansang katas, pati mga malansang katas at sebo. Kung yung iba natagpuan sa trash can, si Utol ibang proseso. Muntika na siya madurog sa likod ng garbage truck, buti napansin ng basurero. Kaya kita sa expression. Kanina pa masama tingin niya sa akin. Gumagala sa ugat ng mata niya yung kinikimkim niyang galit. Pero kuwang-kuwa mo yung mga mata ng magulang mo, wala akong ibang masabi. Kuwang-kuwa mo yung mata nila nung nalaman nilang may anak silang lalaki. Putahan lalapre, para siyang mascot na laging nakangiti at kunwaring maamo pa yung kulay. Pero sa likod ng maskara, merong taong sawang-sawa na sa trabaho niya sa buhay. Alam kong di ka tunay, mas peke ka pa sa etiketa ng damit sa ukay-ukay. Mas peke ka pa sa rason ng pulis pag may binaril na humandusay. Kaya kung tingin mo, diamante kang nahukay, pues ibabalik kita sa pinakamababang baitang. Lulunurin kita sa ilalim ng dagat, wala makakaalam. Sa sobrang lalim yung liwanag, di na nakakadaan. Kung 5%... Kento pa lang yung natutuklasan sa buong karagatan. Paglutang ng katawan mo, tol, yung numero nun madadagdagan. Di mo ko mahahadlangan kasi di ka diamante tas di ka rin pwede mahanay sa ginto. Kung right of way ang pintuang daan papuntang big stage, handa akong makipagpatayan sa inyo. Di ko papaunahin tong bitch na to kahit anong angal gawin mo. Chivalry is dead. Wala akong plano magparaya sa pinto. Taob sa akin, tindig mo. Pag pinosterize, maglalaho siya sa radar. Mahihirapan tumalon kahit tatarin niya pa yung spacebar. Kung sasabayan mo ako sa Mahihirapan tumalon kahit tatarin niya pa yung spacebar. Kung sasabayan mo ko sa ere, rerekta ka sa graveyard. Yung dakdak ko Aaron Gordon, yung bagsak mo Gordon Hayward. Oh, shit. Solid. Tangina, naalala ko yung kay Gordon Hayward. Kaka-trade lang sa kanya sa Boston noon eh. So, hype yung Boston noon. Putang ina, dinagdag na player sa lineup, Gordon Hayward. Tas first game, alam ko first game yun ng season nila. Pre-season pa lang ata. Hindi ba siya naglaro ng siguro ganun or first game ng season. Basta alam ko kasi simula lang ng season. First quarter pa lang din ata. Boom! Putang ina. Tapos. Basag na kanyang face card. Ubus na yung dugo mo. Kaya ihain mo na lang yung mga dala-dala mong luto, yung mga piyesa mong pinaghalo-halong sulat ng kagrupo. Kasi pag galing yan sa mix, alam yung di yan puro. Parang init, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points kay Nasha. Yung wala pang 5 seconds sa lapag. Tangina, no? Tsaka yung liwanag, hindi na nakakadaan ganun kalalim. Hindi na abutan ng ilaw, no? Tapos yung numero niyan madadagdagan. Tangina, kapag nakita yung katawan mo, ganun kalalim. Tapos spacebar, mahirapan tumalon. Kahit tatarin ng spacebar, parang ganun.
Graveyard, Gordon Hayward, putang ina, no? Aaron Gordon, Gordon Hayward, tas yung mix, hindi yan puro. So, yeah, round 2, kumbaga first 2 rounds nakuha ni Nasha, no? Round 3, Mix Maharlika. Ligbalan, pahinga natin! Ang ina yun, papaniwala kayo ang lame niyan. Anong kakakatalon sa spacebar? Kaka-computer mo yan. Flip top game. Ano, tara? Hindi, sabayan nyo lang ako. Papakilala lang natin siya. Sabihin nyo lang, siya si Nasha, okay? Siya si Nasha. Alagad daw siya ni Tito, siya si Nasha. Ewan ko bakit yan nandito, siya si Nasha. Dito na siya, madidedo, siya si Nasha. Nasha, isa pa mas malakas. Siya si Nasha. Ewan ko bakit yan nandito, siya si Nasha. Alagad daw siya ni Tito, siya si Nasha. Dito na siya, madidedo, siya si Nasha. Nasha, tangina mo ha. Tangina mo! Ang haba mo mag-set up, mas mahaba pa sa baba ni Babalu. Tas punchline tagal dumating, parang madaming booking na lalamove. Gusto mo lumakas? Dapat tinta mo bumabakas, parang nagtatatu. Kulang talaga ang lakas pag nasa lang. Dapat nasa bu. Sabihin mo lang. Gusto mo? Sabihin mo lang. Lalakad kita sa Dasma. Lagi meron mga tropa. Magiging physically fit ka pa pag nasubukan mo sa Cavite yung bola muna bago droga. Tangina. Ang kulit. So, nasa utak lang ba talaga ng mga taga Cavite yung ano na yun, yung blooper na yun? Kumbaga, sobrang ano siya, stock knowledge siya sa Cavite. Kultura siya sa Cavite na yung biro na yun, no? Ano, pinagsabu ka ba? Palong-palo na ba? Yung amats tumataas na ng sobra? Kahit ngayon lang pumasok yung usok, sadyang mabilis umakyat ang bato, parang De La Rosa. O, kailangan mo ng shabu. Pagkat pyesa mo nakakaantok, parang lalabay. Habang natural yung kisig pagkabite, sige subukan sumabay. Sanay na daw mga taga Bulacan sa putukan, kasi nasa inyo pagawaan ng paputok. Mga pulbura na nasa site, pero mga takot mamatay habang Cavite, okay lang kahit logo namin, Armalite. Tapos Oo nga, no? diba? Tasili mo sa gun bars, pero pinapaputok mo, kailangan pasindihan ng puta. Habang kami kang banging sa streets, talagang sugudan ng kuta. Masama na asal, mapabata may bakal, laro sa amin hulugan sa hukay. Kaya anong laban mo kung yung mga gun bars mo ginagawa na namin sa tunay na buhay? Di ka umikitil, gago. Gumagawa ka lang ng senaryo. Kada patay, hugas kamay, mala Poncio Pilato. Taga Bulacan ka nga't disenyo lang ang mga paputok mong hinalo. Ba't di mo na lang tinago? Hindi mo pa binago. Palabas lang lahat ng putok parang gunshot sa Senado. What the fuck? Fuck the fucking poser. Babalik lahat ng mga bala mong sinasambit sa iyong whack rounds. Pagtapos barilin, itutumba. Gamit smackdown, talo kahit di mag-tap out. Sa lupa ka, iiyak ka ng iyong mga loved ones. Fuck tournament, pag-upload ng poster next event, may langit ka na sa background. Sino man ang susundo sa'yo? Diyos mo manok ka, matayan sa gasayan, wala ng preno. Pumatak man dugo at luha, hahayaan ka magdusa parang Pilipinong gobyerno. Kahit mga tropa mo, tites ko. Lahat na magbubuhos sa'yo, ipapalaman ko sa semento. At lahat ng malalaglag sa langit lupa, dadalhin ko sa impyerno. Ama, yang na, madofa ang mga chicks at gigs, madami na. Habang ikaw wala pa din load, miski gigat ang ina. Nasa ka lang, ako Mix Maharlika, estilo mo puro generic ni hindi makagiba. Habang I'm still mix, dala ko bars, jokes at rektang left field, walang hiya. Kaya, get na kayo ng merch ko. Mix Drugs Tea, PM nyo ako sa page. Yan, Mix That Things. DM lang kayo, promise hindi ako nangaharot. Ikaw, broke boy pa din, kaya yung gusto mong amats, di mo naaabot. Ano?
Konektado tong brand na balagbag yung design. Hindi mo ba napagtanto na parang tinake mo din to lahat sa halo-halong tama mong natamo? Galing ingay ang likha ko at mga likha mo'y puro ingay. Letra at salitaan ng tulig ang saluhin at sa tulig salitaan ka mabibitay. Purong gin sa lalamunan, itataob ka sa islaman. Katawan nakatembwang at bakal ko'y mula sa hip-hop at punks. Kung hindi sa 2 steps, mamamatay ka kaka-headbang. Halo-halong atake at estilo pinalamon sa'yo. And that's why mix. Hindi lang basta lumalaban, gumagana pagka makabayan. Yan yung maharlika na twist. Double M in your face. Commercial ka lang na siya, this is my own play. At para alam mo nyo din na para sa double M, itong right of way. O paano? Chorus na ulit. Di ba? Siya sinasya. Kunin nyo bangkay niya dito, siya sinasya. Buhay niya ay naging zero, siya sinasya. Tangina mo. T-I-M-E, time. Tangina mo eh. Ang ina mo eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Round 3 ni... So yun yung pinakamalakas niya round, no? Lala move. Kulangan na siya, kailangan na siya buo. Wag yung gagawin yan, mga pare. Di maganda yan. Bola muna bago droga. Tapos yung logo ng Cavite, Armalite. Ako ginagawa ko yun sa tunay na buhay, parang ganyan. Tapos yung gunshot sa Senado, peking putukan. May langit ka na sa background, sunod na poster. Tapos yung Pilipinong gobyerno, ano ba? Iiwan kang parang hayaan ka na lang mamatay, parang ganyan nata. Tapos semento, ibubuhos, parang tungkol sa ganun. Bubuhusan lahat sa'yo, yata ganyan. Tapos impyerno, sa langit lupa, yung laro nun. So pinuntusan ko rin yun. Yeah, so solid. Yun siguro pinakamalakas niya sa battle na to na round, no? Si Mix Maharlika. Tingnan natin kay Nasha round 3. Ring banat, balikan natin! Gangster pala to. Dati nung sumali siya ng TBS, yung mga tropa niya natuwa ng sagad. Hindi pa kasi siya tinatanong kung hirap o sarap, si Gago nakatuwad na agad. Napakaangas ni Brad. Nagpatato pa sa leeg, pero parang pamilyar yung style, aba. Pag sinipat ng maigi, pag pumesto ka sa gilid, mukha siyang maitim na vice ganda. Pero kahit gangster ka, di ako mag-iingat bumulong sa iyong tenga. Gago, di ka gangster, tingin ko sa'yo produkto ng bulok na sistema. Apak-apakan ko yung pride mong pambugok at walang kwenta. Palaiwas ako sa away pero yung kamay ko sumusuntok to ng ideya. Pero teka, ano ba yung ugali sa loob? Isa ka bang kuting o isa ka bang leon? Off camera ang angas pero pag nasa stage pikon, minsan matalino, minsan matapang, minsan magulo direksyon. Para kang championship ring sa PSP kasi di na makita yung original mo na bersyon. Tuturuan ko to ng... Wala ako idea sa mga version ng ano ba, Ring. Sayang. Mas makaka-relate. Siguro mas malakas yung linya sa akin kung sinundan ko eh, no? Leksyon! Tuturuan ko to ng leksyon. Kahit magka-batch tayo sa POI, wala tong masasabi. Duduraan ko lang yung baon mo, ako yung bully mong kaklase. Ja! Tangina ka. Duduraan ko yung baon mo. Ako yung bully mong kaklase. Yung embodiment ng stress at problema mo palagi. Pwede rin ako yung prof mo kasi dahil sa akin magpapakamatay tong estudyante. Yeah! Sa akin madadali. Lalagyan ko ng bala sa sikmura. Gagawin ko siyang firing test. Magaan lang to sa tiyan pero di mo to madadigest.
Puputukan ko on screen parang cybersex. Ang maling desisyon niya lang magiging life and death yung sitwasyon parang butterfly effect. Si Mix madadaysek! Si Mix madadaysek! Hihiga to sa kalsada, wala ring malay! Hihiga to sa kalsada, wala ring malay, magsisilbi siya sa aking alay! Hihiga to sa kalsada, wala ring malay, magsisilbi to sa aking alay! Sa sobrang dami ng dugo sa gutter, parang naglaba yung kapitbahay! Pero bakit dugo sa kalsada ko naglaba yung kapitbahay? Labo no? Tas pupunta ako sa burol mo. Isusunod ko lahat ng nakiramay. Ako yung sakit sa genetics ng pamilya nyo. Kasi uubusin pati bloodline. Damn. Parang kasing aggressive niya ang pag-punchline sa URL eh. Yung ganong kasiksik na kada bar. Umuwi ka na bye-bye! Umuwi ka na bye-bye! In the first place, di ka naman dapat dito kasali. Kasi nung binigyan ka ng laban sa polo, di ka sumipot sa liga namin. 30 minutes before ng battle mo, tsaka ka lang nagsabi, mukhang di alam ni Enigma kung gaano kakakupal at salbahe. Yun ay nangyari 1 year ago at sakto yung tagpo. Binigay ka sa akin ni Enigma para mabasag yung buto at mawasak yung bungo. History repeats itself. Coincidence nga ba yung ganto? Kasi after 1 year, di ka na naman nakalaban sa pulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ilan yung kay Mix? 10. So nakuha ni Mix ang round 3. No? 1 and 2 kay Nasha, round 3 kay Mix. Produkto ng bulok na sistema. Pinuntusan ko yun. Ganda nun. Tangina naman, di ba? Real shit. Hindi si Mix Maharlika, pero yung ganong klaseng mindset na hindi ko iisipin na kung ano ka man. Kumbaga, si Moki ang nag-ano sa akin nun eh. Nagpa-realize sa akin na lahat tayo biktima lang ng sistema. Doon ako parang oo nga, no? Parang fuck. Biktima ng culture, biktima ng conditioning, biktima ng maling sistema. So, astig lang na narinig ko kay Nasha yung thought na yun. Binubati ko si Smokey, aka Apo Lerma ng Ilustrado. Yo. At kasama ko sa gramophone din. Yeah. Uprising represent. Dinuduraan ko yung baon mo. Ako yung bully mong kaklase. Putang ina naman. Yung papakamatay kang estudyante, itong estudyante, ako yung guro. Ganoon. Pero, never in any way na pinopromote ko ang mga bagay na ganoon. Kumaga, ano lang yan. Art's sake. Piliin natin mabuhay, yo. Di mo to madadigest. Magaan lang sa tiyan, pero di mo to madadigest. Cybersex, puputokan ko to on screen para cybersex. Tapos yung isang ano lang, life and death, ang ano, parang butterfly effect, ganyan. Tas yung ako yung sakit na hereditary, ubusin pati bloodline. So 7 points kay Nasha. So yun nga, tingin ko ganon, tingin ng judging kung ganong sistema 2:1 nakuha ni Nasha, no? Pero tingnan natin sasabihin ng mga judge. Tagay para sa laban na yun! Left up, right of way! Nasha versus Mix Maharlika, mag-iayos pang best para sa kanilang pareho at para sa laban na yun. Boto ng Murado, 5-0, mag-iay tayo lahat para kay Nasha. Damn, boy.
Shoutout Goldag sa Parel, Killions, Creopulo. Salamat kay Kuya Shernan. Binoto ko si Nasha para sa akin round 1 ni Nasha, yun yung strongest round niya. Hindi nakatulong yung pagkakaroon ng problema ni Mix Maharlika sa performance niya. So yung round 1, napakalaki ng lamang ni Nasha doon para sa akin. Natagdagan yung lamang na yun dahil sa performance ni Mix. Pero yung round 2 para sa akin, binigay ko yung kay Mix Maharlika naman. Yun naman yung strongest round niya. So nagkatalo na lang sa round 3, pero dahil nga para sa akin sobrang laki ng lamang ni Nasha sa round 1. So kahit konting diferensya, kahit sabihin na natin para sa akin tabla, subjectively yung round 3 nila, pero dahil ang laki ng lamang ni Nasha doon sa round 1, at yun, kaya binoto ko si Nasha. Pero props pa rin kay Mix Maharlika, sana magkaroon pa siya ng battle sa susunod at mas makabawi siya ng mas solid na performance. Round 1-2 para kay Nasha, round 3 para kay Mix. Medyo pareho sila nag-stumble, sayang, pero para sa akin mas nabawi ni Nasha yung stumbles eh. Pero ang galing ng material nilang dalawa, sobra tumatak talaga lahat. Pero yun, dahil nga siguro para sa akin mas konting linis yung performance ni Nasha. Pero yun, solid na battle, Nasha. Yun, Calix, Nasha versus Mix sa Maharlika. Round 1, malinaw binigay ko kay Nasha. Tapos 2-3, yung 2 sobrang diit, parang humabol dun si Mix eh. Pero gahibla lang kasi may dalawang haymaker si Nasha na ayun, matatandaan mo talaga. So 1 and 2, Nasha. Tapos 3, di ko alam kung maiksi lang yung round ni Nasha. Pero yun, bumawi si Mix dun. So binigay ko yung 3 sa kanya. So 1 and 2 Nasha, 3 Mix. Pero yun, props kay Mix kasi ayun, malakas siya kung saan siya magaling eh. So yun, tas si Nasha, yun, grabe. Calix. Yo, Atoms nga pala, binoto ko si Nasha. Round 1, nakita naman gaano yung lamang ni Nasha. Mas maraming punchline na lumad at syempre, round 2 naman, binigay ko yun kay Mix Maharlika para sa akin. Nakuha niya yung rounds na yun base lang sa ganda ng performance at sa mga binitawan niyang puntos. Pinuntusan ko mas lamang si Mix Maharlika nung round 2. Sa round 3 naman yun, konting-konting lamang ni Nasha. So overall, para sa akin, Nasha. Yun, round 1, binigay ko siya kay Mix Maharlika kasi, nung round 1 binigay ko siya kay Nasha kasi una pa lang, entrada pa lang ni Nasha, sunod niya na agad si Mix Maharlika. Yung content, yung angles, yung paglaro niya sa mga napili niya. Gustong-gusto ko talaga yung ginawa niyang parang hindi niya na pinagbuelo si Mix Maharlika habang si Mix Maharlika medyo natagalan yung pag-take off niya. Pero round 2, slight lang, binigay ko siya kay Mix Maharlika. Medyo mas nalinisan ako sa performance niya. Pero nung round 3, wala na. Doon na parang naungusan ni Nasha si Mix. Pero yun, props kay Mix at congrats kay Nasha. Galing. Solid yung round 1 ni Wala, Nasha. lakas din ni Nasha eh. Siyempre, lakas ko din, ganun. Oo, lakas mo Tapos, rin, pare. wala, ang ganda lang. Parang sobrang kakaibang mga halimaw yung nagpakita kanina eh. Siguro Battle of the Night yun. Kiklaim ko na, tanginan nyo Kada patay, hugas kamay, mala Poncio Pilato. Taga Bulacan kang at disenyo lang ang mga paputok mong hinalo. Ba't di mo na lang tinago? Hindi mo pa binago. Palabas lang lahat ng putok parang gunshot sa Senado. Fuck the fuck? Pero actually nung nandun na sa stage, feel ko kasi medyo fall off ako dun sa padating na ng 2 and 3. Tapos dun pa lumakas si Mix. Parang paangat kasi yung performance niya. Kaya medyo hindi ko tingin na panalo ako doon. Pero yun, base naman sa feedback, naging solid naman daw yung laban. Malapit na to magpahinga. Expected na yung time and date. Parang holiday. Agwat natin miles away. Cause I'm insane na violate this entire place. Pinapakita ko yung right way ng way of writing sa right of way. Meron akong parating na battle ulit next month sa Tulig Salitaan naman. Tournament ng Sisne. Yari kayo sa akin, gago kayo Tapos music, abangan nyo kayo ang South Living at Mix Maharlika. Yeah. Sa ngayon wala talagang focus sa sulat. Kung may ibang gagawin siguro per personal na buhay, mas disiplina pa sa sarili para syempre iwas sa mga choke, sa mga kalat-kalat na performance. Pero yun, puro battle lang muna. Sumusuporta sa akin lalo dyan sa mga taga-Imus. Patuloy nyo lang yan syempre. Tapos
Iba't iba naman yung activities ko eh. Alam kong nasusubaybayan nyo yung lahat ng sa paglaban natin sa mga putang inang kurakot na yan. Yeah. Kung meron mang patuloy sumusuporta at nanonood sa akin, maraming salamat lagi. Ayun, syempre, ewan ko, hindi ako sanay na may ganong appreciation na tatanggap eh. Pero salamat. Yeah. So yeah, solid na first round yun. Nasa, pero solid na battle overall. Nasa tsaka Mix Maharlika. Congrats sa inyo. Yeah, yun lang. Solid na battle. I'm sure nag-enjoy din lahat na nanonood nito. Tangin na nyo. So kung di ka pa nagsasubscribe, mag-subscribe ka na. Comments, nababasa ko yan. So salamat sa mga nagpapaabot ng appreciation. Na-appreciate ko rin yun. So yeah, eto, babasa ako na ilang comments. Diba? Sabi ni Brendel Barcelona 9614, Batas is an OG in the game, but let the crowd be a crowd. They paid for their own bias and expect to enjoy it. So let them. But props. So hindi ko naisip na ganun yung dating yung sinabi ko, no? Na hindi naman sa ayoko sila mag-enjoy, pero okay. Sige. Hindi, sorry kung ganun, pero hindi ganun ang ibig ko sabihin dun sa malamang sa sinabi kong yun. Sabi ni Kwarta Letra naman, just admit it man, ayaw mo lang talaga kay Didel. Din pare, hindi totoo yan. Hindi totoo yung ganyang hirit dahil di ba? So ano yan, hate lang yung wala akong hate sa kanya na para ano. Tapos shoutout din kay Didel, no? Sobrang deserve niya kung ano nakukuha niya ngayon. Para sa kanya talaga yun, pare. Sabi naman ni Vicente Guerrero 106, umay lang kasi parang ginawa ng ibang online fans as negative yung mga crowd sa venue. Lol, iba po yung moment dyan at energy. Pure underground scene yan. Di yan nagmamind ng video or what. Haha. Tapos kung patay yung crowd, waksan tayo ng lugar. Oo nga, actually gets ko rin yung sinasabi niyang yun. At yeah, I agree. Spicy Kalapate, sabi niya, iba sir, batasismo kapag small room. Bumababa standard ng mga tao. At napakabilis rin kumalat ng mga simple. Wow, haha. Di totoo yan. Ako mas gusto ko small room kasi mas madali makipag-usap sa crowd sa small room. So, ikaw bilang crowd, mas madali mo rin maintindihan. Hindi, ako personally, diba? Kumbaga, syempre, fan ako ng small room na crowd. Kumbaga, mas gusto ko bumattle sa totoo lang sa mga gano'n. Dahil mas madali para sa akin bilang battle MC. Diba? Kumbaga sa recording, walang latency yun eh. Kapag malaki yung venue mo, minsan parang may latency yung pakiramdam ng punchline, ng delivery mo eh. Diba? Medyo delayed sa dulo eh. Kahit ano sabihin mo, nagmamatter yung distance eh, di ba? So, hindi siya ganun kadali. Pakinggan sarili, kausapin yung tao sa dulo, di ba? Yun para sa akin yun. Pero, sana hindi na kapag small room mababa standard ng mga tao. I don't think na ganun. Sana hindi ganun. Tapos, sabi ni Blada Benz, Nasha versus Mix Maharlika naman sana. Eto na, pare. Katatapos lang. Sabi ni user CG3 JN6RI3U, pag pinusuan to ni Sir Batas, sampaling ko asawa kong naglalaba. Hindi ko pupusuan pero sasabihin ko dito. Pero wag mo sasampalin.
Ina yan. Sabi naman ni Zone Jason at 4757. Oo, sinabi niya yun. Sabog ka kasi that time. Kaya kahit isa wala kang nagets. Malamang nga. Ang ina, no? Bawal ba? Bawal ba yun? So, yeah. Yun lang. Salamat sa lahat na nanood. Nakitambay, nakitrip. Kita-kits sa susunod. Mga pare. Tandaan. Peace lagi. Peace!